stood in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now am my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace and blessing mark the path I trod, I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsty spirits can be satisfied. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Good evening, everyone. This is again your beloved evangelist Fernando de Vega on our Feasting on the Divine Verses online ministry. At ngayon po sa ating pong magiging pagsisimula, umaasa po ako na ang bawat isa ay excited muli na makarinig po ng mensahe. At naniniwala po ako na very beneficial po ang ating magiging topic ngayon, lalo na po sa usapin ng ating pong buhay pananampalataya. Pero bago po tayo magpasimula, humingi muna po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa muling pagkakataon na kami po ay makapagbibigay pansin sa iyong aral, sa iyong banal na salita. O Diyos, siling ko po na ang bawat isa ay magkaroon ng handang puso upang ang bawat salita mo na aming mapapakinggan ay hindi lamang magbibigay ng liwanag sa bawat isa sa amin, kundi magpapalakas sa aming pong buhay, pananampalataya, at magbibigay paalala sa aming pong mga bagay na marapat isaayos sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, minsan pa pinagkakatiwalaan po kita na ikaw ang tutulong sa akin. Please, once again, fill me with your Holy Spirit and use me as a channel of your blessing, O God. Thank you so much for this great privilege, and thank you for giving us the opportunity once again na ikaw po ay aming mapakinggan. At ngayong gabi, O Diyos, muli po ako nagtitiwala na gagamitin mo po ang iyong lingkod upang mulit-muli, dakilang Diyos, ang pagpapala mo po ay ma-enjoy ng iyong mga anak at maging ng aming mga kaibigan. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name. Amen. Make me know your presence, Lord, the King of glory here. You know each thought and
iniquity and fear. How can I hide from thee? Can darkness hide iniquity? Oh, how can I unfaithful be when you are very near to me? When God is near, all the world seems far away. When God is near, every fear is set aside. When God is near, how can I stray? How can I falter? I'll stay upon the altar. I know my God is near. Make me know your presence, Lord, when I feel so alone. You know which trial and testing pain, the hurt that is unknown. Oh, why can I not see your hand so firmly guiding me? Oh, how can I untrusting be when you are very near to me? When God is near, all the world seems far away. When God is near, every fear is set aside. When God is near, how can I stray? How can I falter? I'll stay upon the altar. I know my God is near. When God is near, all the world seems far away. When God is near, every fear is set aside. When God is near, how can I stray? How can I falter? I'll stay upon the altar. I know my God is near. I know my God is Ministry. This time, again, as what I've told you kanina, ito po ang main thing. Okay? The main thing ay walang iba kundi ang preaching. At ngayong gabing ito, ang tatalakayin ko po ay ang topic about prayer. Ang ating pong mensahe ngayong gabi ay pinamagatan kong The Prayers God Will Surely Answer. Ang mga panalangin na tiyak na sasagutin ng Panginoon. Ating pumbuksan ng ating mga Bible, ito po yung ilan sa mga favorite verses ko po. Kasi ang dami pong prayer verses, ano po? Pero ilan po ito sa paborito po ng inyong lingkod. Gagamitin po nating teksto ngayong gabing ito sa ating pong paksa patungkol sa panalangin. Again, ang message po natin, the prayers God will surely answer. Jeremiah chapter 33 and verse number 3. Ipitan niyo po yan. At ang susunod po, Matthew chapter 7, verses 7 and 8. Ganito po ang sabi ng Bible. Jeremiah 33:3. Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things, which thou knowest not. Matthew 7, verses 7 and 8. Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you.
For everyone that asketh, receiveth, and he that seeketh, findeth, and to him that knocketh, it shall be open. Let us go to the Lord in prayer. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat sa pagkakataon na kami matututo, maaaralan po ng iyong banal na salita. Kinikilala po ng iyong lingkod na wala po akong magagawa kung ikaw ay hindi kikilos, Panginoon. Kaya ngayong gabing ito, kami po ay sumasamo na kami po ay iyong bigyang pansin, bigyang lingap, dakilang Diyos. May you enlighten our minds once again through your message, O Lord, and please encourage us. Nawa, ang mensaheng ito ay hindi lamang namin ma-enjoy, kundi talagang amin pong patuloy na isagawa, mai-apply sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you so much, and again, I would like to commit to you this preaching, O God, in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Actually po, nag-iisip ako, patungkol po sa usapin ng panalangin kasi, napakarami pong mga talata na po pwede po nating kunin para maging teksto. Pero ang gusto ko pong bigyang pansin, kaya nga ang title natin The Prayers God Will Surely Answer. Kasi dinisenyo po talaga ng Panginoon na tayo po'y sagutin sa ating pong panalangin. That is actually the desire of God. Yan po ang desire, yan po ang design ng Panginoon. Sa usapin ng panalangin, ang gusto po niya, siya po ay sasagot sa atin. Balikan po natin. Hindi po ba ang sabi ng Jeremiah 33:3, Call unto me and I will. Gusto kong pansinin niyo po yun. I will answer thee. Hindi po ba? Doon naman sa Matthew, dito po sa Matthew 7 and verse number 7, Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. So, makikita nyo po na sa design ng Panginoon, yun talaga eh. Na sa usapin ng panalangin, the design and the desire of God is to answer our prayers. Pero alam natin ang katotohanan, na marami po ang isa sa masasabi po natin na talagang ikinalulungkot nila, yung pong, bakit hindi sinasagot ng Diyos ang aking panalangin? Bakit may mga bagay na ang tagal-tagal na hinihiling ko sa Kanya, pero parang hanggang ngayon, hindi pa dumarating na mukhang hindi na masasagot. Di po ba? Yan po posible ay isa sa mga nararanasan po natin. So, I believe this message, itong ating tatalakayin, magiging malaking tulong po para sa atin. Gusto ko lang po muna na i-share sa inyo ang mensahe na paboritong-paborito ko po sa Jeremiah 33:3. Gusto kong ito ang gawin po nating pinakatungtungan sa magiging pag-aaral po natin. Ang sabi po again ng Jeremiah 33:3, Call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Kaya ikinumbinasyon ko po ito pong New Testament, na passage na nagpapakita na almost the same yung thought. Pareho po halos. Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Dito po sa Jeremiah, magandang maintindihan po natin na ang kausap ng Diyos ay ang kanyang bayan. Ang kanyang bayang pinili. Dito naman po, mga kapatid, sa usapin ng Matthew chapter 7, magandang maintindihan nyo po na ang tinutukoy din po niya na humingi at tiyak na bibigyan, ito po ay ang kanyang mga anak. Ito po yung mga mananampalataya. So, ano po ang gusto kong i-point out? Ang isang paborito ko pong preaching about prayer, using Jeremiah 33:3 at isama nyo na itong Matthew chapter 7, yung tatlong bagay po na napakagandang i-enjoy po natin. Okay? Una, the asking privilege. Diba? The asking privilege para sa mga godly, para sa mga anak ng Diyos. Yes, it is good for all the people to understand that when we talk about prayer, ang prayer po ay hindi pribilehiyo ng lahat. Ang privilege po ng pananalangin ay para sa mga tunay na sa Diyos. Para sa mga anak ng Diyos. Remember, nung nagturo po ang Panginoon, ang sabi niya, when you pray, say, Our Father. Paano mo sasabing Our Father kung hindi ka anak ng Diyos?
Paano ka naman magiging anak ng Diyos kung hindi ka pa nanampalataya sa Kanya? Ang linaw po ng turo ng banal na kasulatan na ang isang tao para mapabilang sa pamilya ng Panginoon, kinakailangan po na siya'y manampalataya, magsisimula ka muna sa karanasan ng kaligtasan na sinasabi po ng John 1:12, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Hindi po totoong lahat ng tao anak ng Diyos. Mali po yun. Lahat ng tao created by God. Pero ang anak ng Diyos, originally, the Lord Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pero ang magandang balita po, kahit tayo po ay hindi anak ng Diyos, bibigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos kung tayo po'y mananampalataya sa Kanya. At ito po'y napakahalaga sapagkat sa usapin ng panalangin, ang panalangin po ay pribilehiyo ng mga tunay na anak ng Diyos. Kaya ang sabi po, when ye pray, our Father. Kaya kung bubuksan niyo po sa Romans chapter 8. In Romans chapter 8 and verse number 14, and 15, ang sabi po, diba? For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Okay? For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. So, ang tunay na anak ng Diyos ay ang mga pinanahanan ng Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu ay mananahan sa isang tao sa moment ng kanyang kaligtasan. Once na ikaw ay tumanggap, hindi naman literally si Jesus Christ yung papasok sa puso mo eh. Once na nanampalataya ka sa Panginoon, tinanggap mo ang Panginoong Jesus, hindi po siya papasok physically sa puso natin. Ang magdudwell po sa atin ay ang Banal na Espiritu, kaya ang tunay na mananampalataya ay pinananahanan at pinangungunahan ng Banal na Espiritu. At ang sabi po ng Bible, dahil yan po ay pagkukupkup ng Panginoon, because of that, ikaw ay naging anak na ng Diyos, therefore, you can cry to Him, Abba, Father. Yun din po ang sabi ng Galatians chapter 4. Sa Galatians chapter 4, napakaganda pong maunawaan ng bawat isa po sa atin. I am actually emphasizing to you the asking privilege para sa mga anak ng Diyos. Ang sabi po ng Galatians chapter 4 and verse number 4, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoptions of sons. And because you are sons, God hath sent the Holy Spirit, or the Spirit of His Son, into your hearts, crying, Abba, Father. So let me emphasize this very important truth. Kaya sa mga kaibigan po natin, hindi po ito para lang, dahil may relihiyon tayo, dahil po kumikilala tayo sa Diyos, what I mean to say, tumatawag tayo sa pangalan niya, tiyakin po natin na pag tumawag po tayo, nandun tayo sa kalagayan na anak po niya tayo. Because ang panalangin po'y pribilehiyo, the asking privilege para po sa mga anak ng Diyos. Yun po ang napakahalaga na isettle po natin. Huwag niyo po akong pagkamalian, hindi ko po sinasabing ako lang, hindi ko po sinasabing kami lang, ang sinasabi ko po, lahat tayo kailangan makatiyak muna at maranasan natin ang pagkukupkup ng Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya na kung ikaw ay tunay na mananampalataya sa Panginoon, ang ibig ko pong sabihin, kikilalanin mo na siya ang tagapagligtas at personal na sa iyong kapasyahan na maliwanag dahil na-realize mo na si Jesus ang tanging tagapagligtas, na siya ang namatay, nalibing at muling nabuhay, nagtigis ng dugo para sa atin. Kung siya ay iyong sasampalatayanan, ang sabi ng Bible, ikaw ay bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, and because of that, kaakibat ng pagiging anak ng Diyos, ang pribilehiyo, you can cry to Him, Abba, Father. Amen? Ibig sabihin ng Abba, Father, Daddy, Father. Yung salitang Abba po kasi, it is an Aramaic word na ang expression po ito nung intimacy, nung father and son. Wow, what a privilege. Ang sabi po, call unto me. Ang sabi po, and I will answer thee. Ang sabi po, ask and it shall be given you. The asking privilege, mga minamahal. And then, ang napakaganda po, dahil binigyan tayo ng pribileyo na tumawag sa Kanya, ang maganda rin po yung assuring promise. Diba? Sabi niya, call unto me and I will. Hindi I may. Ang sabi po, I will, meaning
tiyak ang pagsagot ng Diyos. Amen? Call unto me and I will answer thee. Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. Yan po ay assuring promise, mga minamahal. And then, the amazing power. Ang sabi po, call unto me, yan po yung asking privilege, and I will answer thee, yun po yung assuring promise, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Yes, ito ang challenge na gusto kong ibigay sa bawat isa po sa atin na sa usapin ng pananalangin, yung bang makita mo at maipakita ng Diyos ang kanyang kagilagilalas na gawa sa buhay mo. Amen? Yung mga tila bagay na mahirap, kung paano pong i-accomplish ng Diyos sa iyo. Yung mga bagay na iniisip mo, ibibigay kaya ng Panginoon kung di ka talaga mag-aalinlangan sa Kanya at manghahawakan ka sa Kanyang pangako, titiyakin ko sa inyo, mga kapatid. Mga minamahal, na ang Diyos sa usapin ng pananalangin ay magpaparanas po sa atin at magpapamalas po sa atin ng mga kagilagilalas na gawa. Yan po ang magandang maging challenge. Kung matagal ka ng Kristiyano, gusto kong itanong sa iyo, naranasan mo na ba ang great and mighty things of God sa buhay mo, sa larangan ng iyong buhay pananalangin? It is very challenging. Di ba? Nakaka-challenge po ito. Na ikaw bilang anak ng Diyos, kung tatawag ka sa Kanya, sa assurance na ibinigay po sa atin, nasasagot siya at ang sabi at magpapakita ng mga kagilagilalas na bagay na hindi Diyos sukat maunawaan. I can say that in my more than 30 years sa aking pong Christian life, napakarami ko na pong namasdang kagilagilalas na pagkilos ng Panginoon sa aking buhay. Kaya don't you ever underestimate prayer. You should realize na isa sa napakalaking bagay sa buhay ng isang tunay na mananampalataya ay ang pananalangin. Kaya para sa akin, dito pa lang sa introduction na ito, pwede na nating sansalain at sawayin ang mga nagsasabing Kristiyano pero mababaw ang tingin sa panalangin, hindi po ginagamit ang pribileyo ng pananalangin at hindi po nagtatapat sa mga pagtitipon na may kinalaman sa panalangin. Yan ang nakapagtataka eh. Napakadakilang pribilehiyo na tayo po sa dami ng tao, you, being one of His dear children, binigyan kanya ng privilege to call, to pray. Mga Kristiyano tayo. Pero bakit bagsak ang attendance ng mga prayer meeting ng mga churches? Baptist churches. Bakit bagsak ang attendance pagdating sa prayer meeting? Ito ba ay nagpapakita na kumbinsido tayo 100% na talagang napakahalaga ng panalangin at ito'y malaking blessing? Kung talagang kumbinsido tayo, dapat maipakita yan ng magandang attendance natin sa mga prayer meeting. Ang ibig ko pong sabihin, ang attendance na ito ay magpapatunay na ang mga mananampalataya ay totoong naniniwala at hindi lang basta naniniwala, nagpapahalaga at kumikilala sa halaga ng pananalangin. Amen? So ngayon po, tuloy-tuloy na po tayo. Kumbaga, bonus lang yung introduction na yan. Paborito ko po yung outline na nagawa ko po dyan sa Jeremiah 33:3, yung ipinakita ng Panginoon. Ang ganda kasi talaga eh. The asking privilege, the assuring promise, and the amazing power of God. Asking privilege para sa mga godly, sa mga anak ng Diyos. God's children, di po ba? And then yung assuring promise, mga kapatid, sa ating pong pagtawag sa Kanya. So ngayon po, mga kapatid, gusto kong ating pong bigyang pansin ang mga paalalang ito. Sa usapan po ng panalangin, I believe we need to be godly. Be godly in our prayers. Makikita nyo po sa mga puntos na ibibigay ko, paalala pa lang po natin ito. Kumbaga, itong tatlong sasabihin ko sa inyo, obserbahan nyo po yan sa mga points na idadrive ko po ngayong gabing ito. Alright? Tatlong paalala. Number 1, be godly in our prayers. Number 2, be guided in our prayers. And then number 3, be genuine in our prayers. Okay, be godly, be guided, and be genuine sa ating pong panalangin. So sige po, ituloy-tuloy na po natin, mga minamahal. Sa ating pong mensahe ngayon, ang gusto ko po kasing ilatag sa inyo, yung bang idea na gano'n naman pala, na Kristiyano naman tayo,
Privilege naman pala nating tumawag sa Diyos. At ipinangako naman pala niyang sasagot siya. Pero bakit marami pa ring pagkakataon na nararanasan natin na nag-pray tayo, hindi sinagot? Nag-pray tayo, pero tagal na nating inihintay. Diba? Bakit kailangan maranasan natin yung ganon? Samantalang napakaganda po ng sinabi niyo po, Pastor, doon po sa ating pong mensaheng ito. Nasabi niyo, asking privilege yan, may assuring promise, and then the amazing power of God. But how come? And why? Diba? Even until now, many Christians, are experiencing yung pong discouragement because it seems that God is not answering their prayers. Why? Kapatid, ilang bagay po ang gusto kong sabihin po sa inyo sa ating mensahe. Once na magpe-pray tayo, make sure for, number 1, a proper wish to God. Ang titiyakin nyo po, yung gusto nyo, yung tamang hinihiling natin sa Diyos. Ginamit ko po yung salitang wish. Kasi po, yun yung idea na binigay ng Panginoon sa akin sa James chapter 4. Buksan nyo po yung inyong mga Bible. Kung may Bible kayo, magandang sumunod po kayo para lalo nyo pong ma-enjoy ang ating pong pag-aaralan. Tingnan nyo po ang sabi ng James chapter 4, verses 1 to 3. From whence come wars and fightings among you? Come they not hence, even of your lust that war in your members? Verse number 2, please understand. Ang sabi po niya, ye lust and have not. Ye kill and desire to have, and cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. In verse number 3, ye ask and receive not, because ye ask amiss, that you may consume it upon your lust. Kaya nga sabi ko po, dito pa lang sa unang puntos natin, makikita nyo na yung halaga ng paalala natin, that we need to be godly in our prayers, we need to be guided in our prayers, and we need to be genuine in our prayers. Ano problema dito sa ating pong pinag-aaralang talata? Na ang sabi po, naghahangad ka, pero bakit hindi ka magtamo? Nananalangin ka, pero bakit hindi mo makuha ang sagot ng Panginoon? Mga kapatid, ang tanong po, kamusta po ba yung wish natin? Kamusta po ba yung request natin? Kamusta po ba yung desire natin? Kamusta pa yung hinihiling po natin? Mahalaga po, mga kapatid, na sa panalangin natin, humingi tayo ng tama. Amen? We need to make sure, na kapag ka magpe-pray po tayo, tama po yung hinihingi natin sa Diyos. Mahalaga po yan Kasi ang sabi nga niya sa verse number 2, ye lust and have not, ye kill and desire to have, and cannot obtain, ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that you may consume it upon your lust. Hindi naman pala genuine yung intention Para bang ang idea, ang ganda ng sasakyan ng kapitbahay makapag-pray nga ng mas magandang sasakyan para masabi ko sa kanya, uy, mas matindi sasakyan ko sa'yo. Di ba? Mga ganun po. O kaya, yung pong mga hinihiling natin, ni hindi natin inisip kung godly ba ito. Hindi po ba? Kung guided ba? Baka gusto lang natin. Ito paalala rin kasi marami po ako naririnig ng mga Kristiyano, isa sa kanilang kabisadong talata at paboritong talata, Psalm 37, verse number 4. Ano po ba yung sinabi ng Psalm 37 verse 4? Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Ang laging tinitingnan natin doon, yung idea na sabi ng Panginoon di ba? Ibibigay niya yung nasa ng puso natin Pero tingnan niyo po, saan nakatungtong? Sa pag-aaral ng Bible, laging maganda na kukunin natin yung kabuuan. Huwag tayong pipili lang, katulad nung sinabi ko po sa inyo. Marami po ang nagsasabi, di ba, ang sabi ng Biblia, lahat ng bagay idaragdag ng Diyos sa atin? Yun po yung huling bahagi po Sa unang bahagi po ng Matthew 6:33, ang sabi muna po, bago yung ibibigay niya lahat ng ating pangailangan, ang sabi muna po, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Meron pong unang binanggit, meron pong unang pagtuturo, meron pong una na kung saan, sa unang bahaging ito, yun ang tutuntungan ng pong dulong bahagi po. Katulad niyan, Psalm 37:4. Hindi po basta ibibigay ng Diyos yung gusto mo. Ito nga, niliwanag niya May mga nagpe-pray na hindi niya ibibigay yung gusto. Bakit? Because she asks amiss, that you may consume it upon your lust.
Mali eh. Hindi tama yung gusto eh. Mga kapatid, alam nyo namang ang Diyos bilang magulang, hindi po niya ibibigay yung makakasama po sa atin. Hindi po niya ibibigay. Di ba? Parang tayo rin po. Yung anak natin, alam nga naman lahat ng hihingi ng anak natin, ibibigay natin. Walang problema sa atin bilang magulang as long na walang masama sa gustong hingin ng ating anak. Amen? Maliwanag po ba yan? So, balikan nyo po ang sabi, delight thyself also in the Lord. At saka sinabing, and He shall give thee the desires of thine heart. So, bago mo angkinin na ibibigay niya ang nasain ng puso mo, delight thyself in the Lord first. Anong ibig sabihin ng delight thyself also in the Lord? So, yan po ang magandang ating pong maunawaan. Ito yung magandang matutunan natin. Kasi ang isang tao po na nagpapakasaya sa Panginoon, hindi po yan hihingi ng sablay. So, the reason why, in spite of the fact that in the design of God, He really wants to answer our prayers, pero hindi po nasasagot because hindi tama. Kaya nga sabi ko, make sure for a proper wish to God. Tiyakin nyo po na tama yung hinihingi natin sa Panginoon. Amen? So, yun po. Napakahalaga. Make sure for a proper wish to God. Number 2, make sure for a perfect will of God. Ayan. Tiyakin po natin. Magkaugnay po yan, no? Na para makatiyak tayo na hinihingi natin tama, alamin mo, kalooban ba ng Diyos tong hihingin ko? Diba? Ito kaya ay talagang kalooban ng Panginoon. Wala bang kukontrahin ito sa kanyang salita? Wala bang paglihis ito sa kanyang kalooban? Because ang tanging panahon at pagkakataon na pwede kang maging konfidente na tiyak na ibibigay ng Diyos ang iyong hinihiling kapag ka ito ay ayon sa kanyang kalooban. Amen? Make sure that you are praying according to God's will. Yun ang hinihingi mo. Kaya nga, sabi ko po, napakahalaga na tayo po sa buhay pananalangin po natin, may pagsusuri. Diba? Na bago mo hingin, tingnan mo muna, kalooban ba ng Diyos to? Baka mamaya gusto ko lang talaga eh. Baka mamaya may nasasablay ako doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. So sana po dahil dito, nasasagot na yung tanong natin, kaya naman pala hindi binibigay eh. Ang tanong ko, bakit eh? Bakit hindi binibigay? Yung pala, mali naman pala yung hinihingi ko. Bakit? Wala akong katiyakan eh, kung kalooban ba ng Diyos talaga eh. Mga kapatid, ang Diyos po obligado lang na sagutin ang panalangin natin kung ang hinihiling natin ay ayon sa kanyang kalooban. Okay? Make sure for a perfect will of God sa ating pong hinihingi. 1 John chapter 5, please. 1 John chapter 5 and verse number 14. Ang sabi po mga kapatid ng 1 John chapter 5 and verse number 14, and this is the confidence that we have in Him. Okay? That if we ask anything, name it. Diba? That if we ask anything according to His will, yun ang pinaka-key. Yun ang pinakasusi, mga kapatid. That if we ask anything according to His will, He heareth us. Amen? So yun po ang pangako ng Diyos eh. Yun po yung pagtiyak ng Diyos. Anak, kapag ang hinihingi mo ayon sa makabubuti sa iyo. Anak, kapag ang hinihingi mo ayon sa kalooban ko, pwede kang pumanatag. Pwede mo nang panghawakan. Claim it. Amen? Kumbaga, good as cash. Diba? Yun na yun. Pagkatiyak mo, nakalooban ng Panginoon. Kaya yan, nakatuntong yan doon sa tinatawag nating tamang pananampalataya. Alam niyo po bang mahirap ma-exercise yung faith sa isang maling bagay? Diba? Pwede mo lang pangawakan, pwede kang magtiwala, pwede kang pumanatag na yung pinagpe-pray mo, ibibigay ng Diyos yan. Sa usapin ng pananampalataya, as long, diba? If you are sure that what you are asking is really God's will. So make sure for a perfect will of God. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Gusto kong magbigay sa inyo ng ilang mga example. Diba? Halimbawa lang po, si Jabez, sa kanyang naging kalagayan. Diba? Ano po yung kanyang naging prayer? For God to enlarge His cause, mga kapatid. So, makikita nyo po, si Caleb, diba? Lord, give me that mountain. So, merong mga panalangin po na talagang una, tama ang motibo.
Di ba? Diyos pa rin ang sentro. Hindi yung humihingi para may ipagyabang ka, humihingi para ikaw ang maging magaling, humihingi para magpakalayaw ka. Hindi po pwede, hindi mo pwedeng makaisa ang Diyos. Hindi siya konsentidor na ama. Hindi siya kamukha ng mga magulang na ang kanilang pagpapalabas na mahal nila ang kanilang anak, ibigay ng ibigay ang gusto kahit nadadali na pala sa bisyo, kahit na pala ito ang maglilihi sa kanya, kahit na ito pala'y makakasama sa kanya, basta ang takbo ng isip niya, anak ko kasi ito, gusto kong ibigay. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos po, ibibigay lang niya ang isang bagay sa anak niya, una, kapag alam niya na kailangan. Kaya tatandaan niyo po, bagamat meron po tayong mga bonus sa Panginoon, lalo na kung yung desire natin, hindi naman masama, pwedeng ibigay ng Panginoon sa atin yan. Pero ang gusto kong lagi itatak natin sa isip nyo, hindi obligado ang Diyos na ibigay ang gusto natin, pero ang Diyos nangako na ibibigay ang pangangailangan natin. Amen? God is more than willing to supply all our needs. We just need to prioritize Him. We just need to pray and pray and pray. And for sure, if it is His will, walang pag-aalilangan yan. Sure yan, mga kapatid. Ang lagi kong ginagamit na salita, sure gurado. Amen? Sure na, sigurado pa, sure gurado. Walang supply. Kung ang panalangin po natin ay ayon sa kanyang kalooban. So, sinasabi ko po sa inyo, sana, habang nakikinig po tayo, medyo nasasagot na yung ilang tanong sa isip mo. Na bakit ang tagal-tagal ko nang lumuluhod? Bakit ang tagal-tagal ko nang talagang prayer request? Pero bakit hanggang ngayon? Baka mamaya gusto mo lang eh. Tapos yung gusto mo, hindi naman pala tama. Okay? Wala naman sa kalooban ng Panginoon. So mahalaga po, mga minamahal, na tayo po ay talagang maging, diba? Tiyak sa kung ano ang kalooban at kagustuhan ng Panginoon. So una po, okay, make sure for a proper wish to God. For a perfect will of God. Okay? Number 3, make sure for a pleasing walk. Diba? For God. And our walk with God is very important. Diba? So, kailangan tiyakin po natin na yung lakad natin ay talagang kalugod-lugod sa Panginoon. Ganyan po yung mga magulang. Kapag talaga, wow, natutuwa ako sa anak ko, di po ba? Pagka yung kaluguran ng Diyos, mga kapatid, nanduroon, walang dahilan para hindi niya ibigay ang iyong kahilingan. One good example, alam niyo po, na nakita ko sa Bible, si Hezekiah. Si Hezekiah po, nung sabihin po na siya'y mamamatay na, di po ba? So, sige po, pakibuksan natin sa Isaiah. Alala ko noon, may nag-preach eh. Buksan daw po natin ang ating Bible sa aklat ng Hezekiah. Talagang hirap na hirap yung mga naghanap. Hirap na hirap. Yung pala, ang gusto niyan sabihin, gusto niya pong ipakita yung naging record patungkol kay Hezekiah. Yun po ang nasabi niya. Buksan po natin mga Bible sa Hezekiah chapter 38. Wala pong Hezekiah chapter 38. Isaiah chapter 38. At yun po yung record ni Hezekiah, yung patungkol kay Hezekiah. Ganito pong sabi, verse number 1. In those days was Hezekiah sick unto death. And Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him and said unto him, Thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. So yun ang mensaheng pinarating sa kanya. Okay, Isaiah, sabi mo kay Hezekiah, mamamatay na siya. Ang sabi ng verse number 2, Then Hezekiah turned his face toward the wall and prayed unto the Lord, and said, Remember now, O Lord, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Then came the word of the Lord to Isaiah, saying, Go and say to Hezekiah, Thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer. Amen? Ang ganda po na makita natin na kung gusto nating ang ating buhay pananalangin ay sasagutin ng Diyos, tiyakin mo lumalakad ka ayon sa kalooban ng Panginoon, tiyakin mong ikaw ay kaluguran ng Panginoon, hindi ikaw ay Kristiyanong pasaway. Hindi po ba? Lilihis-lihis ka sa kalooban ng Diyos. Hindi mo susundin ang magulang mo, pero pagka humingi ka, wagas. Hindi ba? Para kang may patago. Para bang obligado lagi sila. No. Karapatan at tama lang sa magulang
na kapag ang anak niya hindi tama ang lakad, iparamdam niya na hindi mo basta makukuha ang gusto mo kahit kailangan mo kapag ka ikaw ay lumilihis sa akin. The same truth na gusto kong sabihin sa inyo na kahit Kristiyano ka pa, kahit anak ka pa ng Diyos, kung ikaw ay sumusuway sa gusto ng Panginoon, hindi mo siya sinusunod, alisin mo ang karapatan na ikaw ay humiling o humingi sa Diyos. Mga kapatid, dapat po pleasing walk. Diba? Dapat po yung ating pong buhay sa Panginoon ay kalulugdan po niya. Pagka natutuwa ang Panginoon sa atin, grabe po kung magpala ang Panginoon. Diba sabi nga niya, a faithful man shall abound with blessing. Kaya gaganahan ng Diyos na sagutin ang panalangin mo kung po pwede mong sabihin sa Kanya na confidently, Panginoon, yaman din lamang na talagang sinunod ko ang kalooban mo. Hindi ko pinababayaan ng pagtitipon. Tapos ibinibigay ko ang para sa iyo, Panginoon. Tapos sinusunod ko kung ano yung sinabi ng salita mo. Kaya Panginoon, hiling ko sa iyo kung ako'y nakasumpong, di ba? Ng pabor sa iyong paningin. Anong sabi ng Panginoon? Isaiah, puntahan mo siya. Sabi mo kay Hezekiah na dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Wow! So, dito ko po nakita na napakahalaga po sa prayer na tiyakin po natin yung ating pong pleasing walk. Okay? Pang-apat po, make sure for a productive witnessing. Ibig sabihin po, pag inaral nyo po sa Biblia, napakalaking bagay at bahagi rin pala ng pagsagot sa Diyos at pagtiyak ng Diyos ang pagsagot sa panalangin po natin pagka tayo po'y nagagamit sa pag-aakay ng kaluluwa, kapag tayo po'y nakapag-witness, kapag tayo nakaka-win ng soul. Yan po ang concept. Sa John 15:16, lagi nating naibibigay yung emphasis ng soul winning, which is right, sapagkat yun naman po talaga ang emphasis di po ba? But it is also good for you to realize and see from that verse, John 15:16, yung pong napakatamis na pangako ng pagsagot ng Diyos sa hihingin natin sa Kanya, ipapanalangin natin sa Kanya kung tayo po ay productive sa ating pong witnessing or sa soul winning. Ang sabi po ng John 15:16, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit and that your fruit should remain. Anong kasunod na talata na sinasabi sa talata? That whatsoever ye shall ask of my name, He may give it to you. Amen? Wow! Napakagandang paalala nito. Gusto mong ganahan ng Diyos na sagutin ka sa panalangin? Mga kapatid, mag-akay ka ng kaluluwa sa Panginoon. Maglapit ka ng tao sa ating Panginoon. Yan po ang isa sa po pwedeng panggalingan ng ating pong katiyakan para po yung prayer natin ay tiyak na sagutin ng Panginoon. Let us be productive in witnessing, in soul winning, in bringing the lost to the Lord, and in bringing the Lord to the lost. Amen? Soul winning. Napakahalaga po. Kaya nga sabi ko dito sa mga bagay na ito, like for example, una, doon sa usapan ng proper wish, natututo ka ngayon na bago ka humingi, isipin mo na muna. Parang sa magulang mo rin. Magkaka-idea ka na kaagad Itanong mo sa sarili mo, kung ikaw ba magulang, ibibigay kaya itong hihingin ko sa kanya? Halimbawa po, humihingi ka ng 1 milyon. Estudyante ka, humihingi ka ng 1 milyon. Sabihin na nating exaggerated. Pero ang gusto ko pong i-point out mga kapatid, pag-aralan mo, tama ba yung hinihingi mo? Di po ba? O kaya sabihin natin, sabihin mo sa nanay mo, Nay, o kaya tay, bigyan nyo nga ako ng knife. Bakit? Ano mo yung knife, anak? Kasi galit na ako sa kalaro ko, sasaksakin ko lang siya. O ikaw ba, kung matino kang magulang, ibibigay mo ba yan? O di syempre po hindi. Kasi ang magulang na matino, hindi po niya po pwede na ipahamak yung kanyang anak. Amen? Alam niyo po ba, na sa mga hinihingi nating hindi binibigay ng Diyos, pwede tayo makapag-isip-isip Hanggang sa pag-inisip natin, kaya naman pala hindi binigay ng Panginoon Yung pa magpapahamak sa akin Yung pa maglilihi sa akin Di po ba? Halimbawa lang po, may hinihiling kayo, na kung saan, iniisip nyo, sana makapag-abroad ako. Yung pala, pag nag-abroad ka, talagang pati spiritual na buhay mo, parang nag-abroad. Di ba? So, I mean, hindi masamang mag-abroad. Kung yan ang kalooban ng Panginoon sa'yo.
Pero alam ng Diyos kung makakasama sa iyan o hindi. At pagka pinilit natin, kahit hindi, kasi merong ganun gumagawa po ng sariling paraan. So may danger po yun, mga minamahal. So napakahalaga po. At alam nyo, ito yung isang iniisip ko Sa John chapter 15, sige po, buksan nyo, para lalo nyo pong ma-appreciate. Kasi pinag-uusapan natin yung proper wish. Pinag-uusapan natin yung perfect will of God. Pinag-uusapan natin yung pleasing walk. Pagka tinignan nyo po, etong susi niyan pati po yung productive witnessing. Lahat ng ito, pwede nyong makita dito po sa sinabi ng John chapter 15. Sabi po ng verse number 7, If ye abide in me, and my words abide in you. Anong sabi niya? Ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Diba? Kung ang salita ko'y mananatili, kung kayo'y mananatili sa akin, at ang salita ko'y mananatili sa inyo, mga kapatid, imagine niyo po yung buhay ng isang Kristiyano na nananatili sa Diyos, at ang salita ng Diyos nananatili sa Kanya. Anong lalabas? Mga kapatid, lalabas po pag ganun ang naging buhay natin, na nananatili tayo sa Diyos, tapos yung salita niya nananatili sa atin, mga kapatid, titiyakin ko po na hindi ka hihingi ng mali. Titiyakin ko po na dadaling ka sa perfect will. Titiyakin ko po, mga kapatid, na magiging maayos ang lakad mo. At titiyakin ko rin po na magiging mabunga ka sa paglalapit ng kaluluwa sa Panginoon. Amen? So kaya sa apat na ito ang isang nakita kong napakahalaga. Ang sabi, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Hindi po pwedeng on and off ka sa spiritual life mo, magkakaroon ka ng productive prayer life. Hindi po pwede. So, ang pagkakaroon po natin ng productive prayer life ay nakatugon o masasabi po nating nakaugnay doon sa pananatili natin sa Diyos. Hindi tayo pwedeng mabuhay nang lalayo sa Diyos. Hindi magiging mabunga ang buhay nang lalayo sa Diyos. Hindi po pwedeng maging sensitive sa Panginoon kung malayo ka sa Kanya. Mga kapatid, ang pananatili natin sa Diyos at ang pananatili ng salita ng Diyos. Kaya nga, sabi ko po, sana nakatulong to. Gabi-gabi, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Bukod dito, may mga naririnig pa rin po tayo, di po ba? So, I hope na talagang malaking maitulong po nito sa atin, mga kapatid. Napakahalaga po. So again, sa lahat ng tinalakay natin, be guided, be godly, be guided, and be genuine. Pagka may hihingin ka, tingnan mo, godly ba? Pagka may ipagpe-pray ka, gabay ba ng Diyos to? Kapag ka humihiling ka sa Diyos, genuine ba? Dalisay ba yung intensyon ng iyong puso? Di po ba? So mga kapatid, mga minamahal, I hope na naging blessing po sa inyo ito. At gusto kong lunduan po natin ang mensahe sa napakagandang idea na sa usapan ng prayer, mga kapatid, una, mahalaga po yung Espiritu ng Diyos. Okay? Kailangan po spiritually guided po tayo. Spirit-led. Kasi, pag tinignan nyo po sa aral ng Biblia, ang panalangin po, nasa dulo na po tayo, ang panalangin po, mga kapatid, talagang nasa gabay ng Espiritu ng Diyos. Kaya mapapansin nyo, di ba? Bakit po pag nagpe-pray tayo, ang ating pong nagiging sentro, kasi may mga nagtatanong sa akin, bakit kayo, pagka nagpe-pray, hindi kayo sa sign of the cross? Una po, kung nasa Biblia naman po yan, ba't hindi ko gagawin? Di po ba? So, eto po sa isang mabilis na paraan, gusto ko po ituro sa inyo. Pagka po tayo magpe-pray, anong sabi ng Panginoong Jesus? Say, Our Father. Meaning, malinaw na ang turo po, when we pray, we need to address our prayer to the Father. Kaya paalala lang, kasi minsan yung mga anak-anak natin di ba? Pagka tinuturuan natin mag-pray, sasabihin mo, Jesus, Lord Jesus, hindi po kay Jesus ina-address. You should address your prayer to the Father. When you pray, say, Our Father. Kaya tayo po pag nagpe-pray, aming amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, we are addressing the Father sa ating pong panalangin. Ngayon, through the guidance of the Holy Spirit. Tingnan niyo po ang sabi ng Romans chapter 8, para ma-enjoy po natin. Kaya kahit sa mga kaibigan natin, mapapansin nyo po na ang inyo pong lingkod, hindi po talaga ang intensyon mang-atake po ng paniniwala ng iba.
kundi malinis na ang intensyon lang po natin gumabay sa kung ano po yung tinuturo ng Bible. Pagka nananalangin tayo, ang tinatawagan po natin sa panalangin, yung Ama, Diyos Ama sa langit, our Father. Hindi ba? Yun po eh. Kaya lang, tiyakin mo, anak ka talaga ng Diyos. At nilinaw ko na para maging anak ka ng Diyos, hindi po sa pagkakaroon ng kung ano-ano mang mga paniniwala. Ang pagiging anak ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa magiging pagtanggap mo sa Kanya. Nililinaw ko lang po, mahalaga po kasi yun eh. Di po ba? So again, when we pray, we should address our prayer to the Father. It should be addressed to the Father. And then, through the guidance of the Holy Spirit. Romans chapter 8, please. Ang sabi po kanina doon sa nabanggit ko po sa inyo, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For we have not received the spirit of bondage again to fear, but we have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Verse number 16, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. So sabi po number 17, and if children, then heirs of God, mga kapatid, heirs of God and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Now, tingnan nyo po, lundagan na po natin, sa 26, ganito ang sabi, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Kaya, mga minamahal, pag-isipan nyo pong mabuti ito, ang panalangin po kasi talaga, yan po ang means na nakikipag-communicate tayo sa Diyos. Prayer is actually communicating with God. At sa ating pong pagpe-pray, kaya po pinagbawal ng Diyos yung walang kabuluhang paulit-ulit na panalangin, kumbaga memorize prayer po yan eh. Ang prayer po dapat from the heart. And then ayon sa tinuturo ng Bible, dapat yung Espiritu ng Diyos ang, di ba, namamagitan, yung tumutulong at nagtuturo sa atin. Yun po eksakto yan. Yan po ang sinabi ng Bible, okay? But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Why? And He that searcheth the hearts knoweth what's in the mind of the Spirit, because He maketh intercession for the saints according to the will of God. Mga minamahal, nais ko po na maintindihan nyo mabuti na ang prayer addressed to the Father sa gabay ng Banal na Espiritu and in the name of Jesus Christ. Kaya obvious na kapag tayo nagpe-pray, ang lahat ng ito ay aming pong panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Bakit? Yun po ang pattern eh. Yun po yung itinuro eh. John chapter 14 please. John chapter 14. Ang sabi po ng verse number 13 and 14. Napaka well-emphasized po nito, mga minamahal. Okay, verse number 13. And whatsoever ye shall ask in my name. Sino po nagsasalita? Ang Panginoong Hesukristo. Anong sabi po ng Panginoong Hesukristo? And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do. Answered prayer. Amen? Gagawin niya. Okay? That the Father may be glorified in the Son. Verse 14. Inulit pa eh. Baka mamaya, hindi po malinaw pa rin sa iba. Verse number 14. If you shall ask anything in my name, I will do it. Wala pong ibang pangalan. Ang sinasabi po, in my name, meaning in Jesus' name. Kasi wala naman pong ibang tagapamagitan. Siya lang po talaga. Siya po yung advocate natin with the Father. Diba? Siya po yung namamagitan sa atin. Kaya nga, napakaganda po sa simple at payak na paraan na ituro ko po sa inyo, bonus po ito sa paglulundo po natin kasi importante po na tayo'y nasa gabay ng Banal na Espiritu para yung hihingi natin, tama, proper wish, para po yung hihingi natin, perfect will, para yung ating pong buhay maging pleasing, at dahil sa kapangyarihan ng Espiritu maging productive, mga kapatid, ang linaw-linaw. Our prayer should be addressed to the Father through the guidance and leading of the Holy Spirit and in the name of our Lord Jesus Christ. Amen? So yan po. Kaya kailangan Spirit-guided po ang ating prayer. Kailangan scripturally guided po ang ating prayer.
At kailangan po specific. Kung ano talaga. Di ba? Yung leading, yung pangunguna ng Banal na Espiritu. Kaya po, ang gusto nating panalangin, hindi memorize, talagang from sa puso po. Yan ang magandang prayer. Kaya kahit nasaan ka, kung ano po yun talagang gusto. Kaya nga ang sabi ng Bible, di ba? That men ought always to pray and not to faint. At ang sabi po ng 1 Thessalonians 5 and verse number 7, pray without ceasing. Manalangin po tayong walang patid. Anong ibig sabihin nun? Always be in the attitude of prayer. Ano pa ang ibig sabihin nun? Always be connected to God because of His Spirit. Kaya kahit nasa jeep ka, you can pray. Diba? Iba pa rin po siyempre yung prayer na pupunta ka sa closet, enter into thy closet, yun po yung private time sa Panginoon po. Yes, hindi natin kinokontra yun. Napakaganda na meron kang private time with the Lord. As family, meron kang family altar. Maganda po yan. Pero as individual, mga kapatid, you can pray. Kahit nasaan ka. Dahil, paano mo i-apply yung pray without ceasing? Nang nasa closet ka lang lagi, hindi ka naman nasa closet lagi, di po ba? Hindi ka naman nasa room lagi. So, paano may apply yung pray without ceasing? Ang idea po nung pray without ceasing doon, always be in the attitude of prayer, always be connected to God, meaning to say, pagka meron ka mga bagay na naisip, right there and there, you can talk to God. You can call on God. Amen? Yun po ang napakahalaga. At ang sabi po ng Philippians chapter 4, verse number 6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Anong sabi niya? Let your request be made known unto God. Binless ng Panginoon si Jacob. Remember in Genesis 32, mga nasa verse 22 yan pababa, hindi ba? Ayaw niyang bumitiw. Ang hiling niya, pagpalain mo ko, hindi ako bibitiw. Oh, di ba? Ganun po yun. Be specific. Si Jabez, specific ang kanyang prayer. Si Elisha, specific ang kanyang request, ang kanyang hiling, mga kapatid. Double portion ng power po ni Elijah. Mga kapatid, napakaganda po na anuman ang kahilingan natin, sabihin po natin sa Panginoon. Mga kapatid, the prayers, God will surely answer. Ito yung prayer na tama, ang iyong hiling. Perfect will of God. Ito yung prayer na ikaw ay lumalakad ng ayon sa kalooban ng Diyos at ikaw ay very productive sa iyo pong witnessing. Nagagamit ka para mag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. Kaya ang kailangan po, spirit-guided, scripturally guided, and specific, diba? Sa ating pong prayer sa ating Panginoon. I hope na marami kayong natutunan. At pagka po nililiwanag po sa atin ng banal na kasulatan, ang katuruan, lalo na ngayon, kung kayo po medyo ngayon lang na-expose na talagang Bible po ang ipinapangaral sa inyo, huwag nyo po kaagad ko kontrahin. Subukan nyo po muna na pag-isipan, pag-aralan. Tama nga naman Ano ba talaga magandang prayer? Yung bang parang wala na sa loob mo dahil kabisado mo lang, paulit-ulit ka lang? O ang tama talagang prayer yung kung ano yung gusto mong sabihin, kung ano yung nilalagay ng Panginoon sa puso mo, yun yung ilalapit mo sa Kanya. Di po ba? Yung kung ano talaga yung mga specific na dapat. At ngayon, niliwanag po natin, ang prayer natin dapat address to the Father sa gabay ng Banal na Espiritu in the name of Jesus Christ. And make sure na ang ating pong panalangin ay godly, guided, and genuine. Mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal, umaasa po ako na ang ating pong gabi-gabing pag-aaral ay nakatutulong upang tayo po'y magabayan at higit na maliwanagan sa aral ng banal na kasulatan. Ito po ang ating pong ministeryo, Feasting on the Divine Verses. Just for you to understand, yung palang pong tawag natin, Feasting on the Divine Verses, hindi po ako nangangaral ng gusto kong sabihin. Ako po'y nangangaral ng ayon sa salita ng Panginoon. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Manalangin po tayo para sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe. Nawa ito po ay magamit para sa amin pong malinaw na takbo bilang mga mananampalataya. At sa mga kaibigan po na nakapakinig ngayon, nawa ma-secure ang tamang relasyon sa iyo na talagang confidently masasabi namin na kami po'y anak mo at ikaw ay aming ama. Nawa Panginoon, ikaw po ang siyang patuloy na mag-lead sa bawat isa na ang susi ay ang pananampalataya sa pamagitan ng pagtanggap sa iyo bilang tagapagligtas. At sa bawat mga kapatiran, nawa dakilang Diyos, nagkaroon kami ng pagsusuri habang kami po'y nakikinig.
at naway nasagot ang ilang mga katanungan sa aming mga kaisipan. Muli po, Panginoon Diyos, igawad mo po ang iyong basbas at pagpapala sa bawat isa sa amin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So again, magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat ng ito, ang kalwalatian ay tanging sa Panginoon lamang. We love you all. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning, and I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story, and some sweet day I'll sing up there the song of victory.